Meron daw po kayong rekomendasyon na wag muna ituloy ang pasukan sa public schools sa July 29. Yes, ma'am. No? Mula kagabi ay pinag-uusapan namin ito sa aming national leadership. No? At gumawa kami ng quick survey no? Mula kaninang umaga. Hapon po, welcome sa Double Weng sa Double B. Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo, good afternoon. Yes, Ma'am Weng and Sir Weng, magandang hapon po at magandang hapon sa mga kapuso natin na ikinig. Opo, meron daw po kayong rekomendasyon na wag muna ituloy ang pasukan sa public schools sa July 29. Yes, ma'am. No? Mula kagabi ay pinag-uusapan namin ito sa aming national leadership. No? At gumawa kami ng quick survey no? Mula kaninang umaga. At parang unanimous naman. Ano? Well, syempre, no? Bias talaga yung mga sumasagot, di ba? Yung mga sumasagot eh. Sino yung mga sinurveyan nyo? Sino yung mga pinagtanungan nyo? Well, nag-open po kami sa public no. So lahat po ng mga teacher. Pero syempre, would expect na yung mga magiging active no dun sa pagsagot diyan. Ay yung mga teacher natin ano dito sa affected areas ng Central Luzon, Calabarzon, and NCR no. So almost unanimous ito no kung ano man merong mangilan-ngilan, very few talaga no, yung nagsasabi na ituloy na. Kung hindi po itutuloy sa Monday, kailan itutuloy? Saan anong petsa iaatras? Well, sa amin po, 1 week lang naman no, yung hinihingi namin Opo, no, at hindi rin naman buong Pilipinas to kung kaya, no. Halimbawa, kung dito lang sa Central Luzon na Calabarzon at NCR. Opo. Or kung halimbawa, kung yung Nueva Ecija ay safe, di ba, kahit na Central Luzon siya, di ba, o yung Tarlac o Zambales ay safe, no. Kasi sa Central Luzon, halimbawa po, yung Bataan, Bulacan at Pampanga ang pwedeng po nating sabihin na talagang affected po. No, sa Calabarzon naman mukhang yung wala kaming masyadong natatanggap no from Quezon from Quezon province no, pero yung Batangas, yung Laguna, Cavite at Rizal no talagang affected po. Pwede siguro the entire NCR po. On a case to case basis siguro i-check muna ng DepEd regional. Depende sa kung maraming mga schools na nagamit bilang evacuation centers. Kung binahaba, tsaka, di ba? Pwede ganon, case to case. Opo, kasi hindi naman din natin maaring hindi ituloy dun sa mga areas no, na ready talaga at hindi naman affected. Kasi dalawang bagay po ito no, kung hindi ka man apektuhan yung school mo, maaring yung komunidad. No? So yung mga bata ay nabasa yung mga supposed school supplies nila na hinanda na ng mga magulang. No? O kaya yung mga teacher mismo no, ay affected. No? May mga ilang teacher po tayo na nasa evacuation center po ngayon. Yes po. So, kaya po, opo. Kasama siyempre baka yung mga estudyante doon din nagsama-sama sila. Paano kung halimbawa Weng, Sir Benjo, na may magsimula ng July 29 kasi ito yung mga lugar na hindi binaha, maayos ang mga schools, di ba? Pero doon sa mga lugar na kailangan natin i-suspend dahil kailangan ihanda ulit ang eskwelahan at pati mga estudyante. Paano po yung make-up doon sa mawawala na isang linggo? Actually, yun yung isa naming malaking consideration, Ma'am Weng, no? Dahil matatandaan natin ang habang debate ang pinagdaanan natin dyan, no? To come up with the new schedule for school year 2024-2025, no? And it shall end on April 15, no? 2025. Diba? Maapektuhan talaga yan, no? But kung hindi natin paabutin sa palalampasin, no? Beyond April 15, kasi April 16 po is Miyerkules Santo. Yes. So, in no way na pwede pa rin tayo magklase niyan. Kaya uurong na naman tayo no, ng another week, the week after the Holy Week. So, kami po ay willing naman po sa usapan sa DepEd if ever, no? Yun ay in the event that the DepEd would decide po no, to postpone the enrollment, the opening of classes in some areas po, no? Willing naman kami na mag-usap, no? Kasi kung matatandaan niyo, meron din namang proposal, even yung DepEd
DepEd noong nakaraan na magkaroon ng Saturday asynchronous makeup classes. No? Baka mag-settle tayo sa ganun. Pwede maging option din ho yun. Okay. Yes. Hindi naman tayo tutulak ulit sa debate na, ayan, dapat iurong na lang natin ang pasukan ulit sa Agosto. Wala nang ganong usapan. Okay lang na natin Wala po, kasi nasaturate na natin yan no? Yung discussion po dyan, yung debate po dyan, no? At talagang nagsettle na, no? Kahit ang presidente natin, no? Na dapat talaga ay June to March na po tayo. Okay, so ang inyong rekomendasyon ay August na ang pasukan. O bali magiging August 5. August 5. August 5. Yes po, yung Lunes. Yes, alright. Okay, enough na yan. Enough na yan na panahon. Pero tingin namin, no? Although may mga humihirit pa sa amin, Sir Weng, no? Baka dapat daw 2 weeks, no? It would further din, no? Complicate the matter, no? Kasi baka lalo pong mabawasan tayo nung school days. Di ba nandun pa tayo sa transition period until ma-perfect na natin yung days, number of days na kailangan sa isang school year. Tama. So kaya atras natin yun, tapos same ang graduation, kukulangin tayo ng 2 to 3 weeks? O more than, di ba? At saka tama lang na binigyan nyo ng isang linggo pa kasi baka yung iba hindi pa nakapag-enroll. Yes. Although libre naman, baka itong week kasi yung enrollment period. May mga nagbibrigada eskwela, may mga nag-enroll. Yes. Di ba? So at least may panahon pa. Pero kung sakali man, yung mga teachers, pwede ba kahit paano ipa-report naman sa eskwelahan next week? Kasi yun dapat yung week nila na nagpapa-enroll din ng mga estudyante naghahanda sa classroom. Wala naman pong problema sa amin yun, no? So long na yung mga teacher po naman, kasi lalo na, no, kapag dineclare na yan, alam naman na po ng mga teacher, pag dineclare na ito i-start of school year, talaga obligado na kaming pumasok. In fact, Sir Weng, ngayon obligado na rin namang mag-report yung mga teacher dahil meron kaming mga matatag training, may eskwela, di ba? May enrollment. Ang enrollment natin up until tomorrow, no? Yun na nga. So i-extend yan. Medyo po natin. I-extend talaga. Maaari po. Actually, hanggang pumapasok naman, tumatanggap pa tayo ng enrollees. Opo. Kahit maliit. Pero kung hindi dumating yung habagat, ready na ba ang mga teachers natin? Magiging exciting ba itong school year para sa mga mag-aaral? Para talagang matututunan na sila? Para matanggal daw yung impression na ay grabe yung edukasyon sa Pilipinas. Hindi tayo pumapasa sa mga testing. Yung klase ng estudyante natin. Sir Benjo, ready na? Well, lagi naman, kapag nagsisimula tayo, lalo na ngayon, di ba, magsisimula ang school year, bago yung ating DepEd Secretary, meron tayong bagong curriculum din, medyo exciting naman po ito, no? Dangan nga lamang, kami, doon nga sa aming pahayag, binabanggit namin, kahit ang DepEd ay hindi pa po nakakapag-prepare ng sapat, no, na materyales, no, para doon sa matatag curriculum, no? And pinago rin, yung schedule, no, nung klase ngayon, ginawang 45 minutes lahat ng subjects, no? So, may mga adjustments talaga, no? Kaya sabi nga namin, with or without, no, this habagat, parang meron pa rin need, no, para makita natin. In fact, kapag inusog po ito ng DepEd, I mean, sa buong DepEd system, magkakaroon pa yung DepEd, magkakaroon pa siya ng sapat na panahon, nakita niya yung mga feedback, no? And of course, no, nakita niya yung mga necessity, no, ng adjustments din. Opo, panghuli lang, baka may mga teachers, sabi niyo nga, mga nasa evacuation center, at baka mga nangailangan ng ilang araw, kung magsimula ng August 5, baka hindi pa rin sila handa, no? Dahil sikasuin po muna nila yung bahay nila, pamilya nila. Hihirit ba kayo na sila ipagbigyan muna na huwag pumasok? Baka kulang sa panahon. Opo, case-to-case basis naman, Sir Weng, no? Pag ganyan, mukhang yung adjustment naman, parang mga teachers sanay naman sa adjustment, po. No? Pero, syempre, may mga consideration tayo, no, na dapat ibigay po sa mga teachers. In fact, ang first week naman ay parang orientation. Yes. First week, no? So, getting to know you. Hindi pa naman sila pwedeng obligay na agad na mag-report. No? Kung mag-report man, hindi naman talaga yung talagang deep-deepan. Sabi nga ni Ann Charmaine Sanchez sa Facebook natin, Weng, usually or commonly, nagpapakilala sa isa't isa, tapos hindi agad sasabak sa mga aralin. Diba? Totoo naman yun. Alright. Okay, sige po. Sir Benjo, thank you, ha? Salamat and good luck po sa mga teachers natin. Salamat po sa oras ninyo. Yes, Ma'am Weng at Sir Ben. Thank you po. Magandang hapon po. Kung meron man kayong mga komento,
tungkol sa mga isyong ito. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.